Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP, kung saan ang sabi po rito ay analyst forecast a drop to 0.41 or 41 cents as XRP slumps below 0.50 or 50 cents but predicts recovery above $2. Kaya yan, meron daw pong isang analyst ang naglabas ng kanyang prediction o forecast na si XRP ay makakaranas po ng pagbagsak hanggang sa presyong 0.41. Ayan, or 41 cents. Pero, ayan, meron po tayong malaking pero dito. Pero, meron po siyang prediction dito na mula pagkatapos po ng kanyang pagbagsak dito sa presyong 41 cents or 0.41 ay meron pong kakayahan si XRP na makabangon at aakyatin ang mataas na presyong $2. Kaya yan, aalamin po natin yung explanation dito ng analyst na nagbigay ng kanyang forecast dito kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Riyan, ang sabi po rito ay as XRP collapses below the pivotal 50 cents or 0.50 level, top market analyst Egrag has projected a possible drop to 0.41 or 41 cents but expects an imminent recovery above the $2 threshold. Kaya yan po, ang kilalang analyst po na naglabas ng kanyang forecast or prediction dito ay walang iba kundi si Ginoong Egrag. Yan, ayon po sa kanya ay mula po sa pivotal price level na XRP ngayon na nasa 50 cents or 0.50 ay magkukulaps po siya at babagsak po siya at posibleng umabot yung kanyang pagbagsak hanggang dito sa 0.41 or 41 cents. Pero ayan, kung pag bumagsak po siya rito ay asahan po natin na meron na po siyang nalalapit na recovery at ito ay posibleng umakyat hanggang sa $2 na price threshold. Egrag revealed this in one of his recent analysis on XRP, looking to provide an update to a report last May. Notably, in the May 2023 report, the analyst spotlighted a multi-year descending trend line he calls the final wake-up line on the weekly XRP chart. Kaya yan po yung nakalipas na analysis ni Ginoong Egrag dito kay XRP. Meron po siyang tinukoy na isang tinatawag po niyang multi-year descending trend line at tawag po niya rito ay final wake up line. At makikita po natin yan sa kanyang weekly XRP chart. Yan, papakita po yan mamaya yung kanyang chart. XRP changed hands around 0.46 or 46 cents at the time. Egrag predicted that if XRP breaks above the final wake-up line and corrects mildly to retest it without dropping below 0.45, it could begin a journey that would see it capture some price targets, ultimately leading to $6.4. Kaya yan po yung explanation sa analysis ni Ginoong Egrag. Kung pag nagkaroon daw po ng pagbabasag or nagkaroon ng breakout dito sa ibabaw ng yung nang tinatawag niyang final wake up line ay dito na po talaga siya mag-uumpisang sumabog. Pero yan, magkakaroon muna siya ng correction, mild correction lamang para i-retest yung presyong 0.45 or 45 cents. Kaya yan, kung pag nangyari po yan ay posibleng akyatin po ni XRP ang napakataas na presyong $6.4. These price targets include 0.85, $1, $5.5, and then $6.4. XRP eventually broke above the final wake-up line and claimed the first target at 0.85 in July 2023. An attempt to hit $1 face opposition from the bears with XRP only hitting a peak of 0.93. Kaya yan, narito po yung mga price targets ni Ginoong Egrag. Nasa yung una ay 0.85,
Pangalawa ay ang $1. Pangatlo ay ang $5.5 at ang pang-apat ay ang $6.4. Itong price target, yan, unang price target po niya na nasa 0.85 ay na-hit na po ito nung nagkaroon ng breakout sa kanyang final wake-up line. At naganap po yan noong mga July 2023. Yan, sinusubukan po niyang akyatin ang $1. Ito po yung kasunod na price target ni Ginoong Egrag, pero siya po ay nabigo dahil yung mga bears ay talagang pinatunayan nila na sila pa rin ang may control sa market ni XRP. Kaya umabot lamang po siya sa 0.93. Napakalapit na po sa $1. Yan, a recovery above $2 after drop to 0.41. In his latest analysis, Egrag pointed out that the surge to 0.93 followed the first wave of a final wave structure. According to him, the second wave was to introduce a 90% correction of the surge. This correction began in August 2023 and has since persisted with XRP unable to breach 0.75 or 75 cents. Egrag noted that amid the XRP downturn, the token could possibly collapse to 0.41 or 41 cents zone in the ongoing correction within Wave 2. However, he expressed optimism that Wave 3 could bring a recovery from the downtrend. Kaya yan, ito po. Yung Wave 3 raw, yung inaasahan po na mukhang dito siya magkakaroon ng recovery. At ito po yung kanyang chart. Yan, nakikita po natin dito yung kulay puti na linya na ito ay ito po yung tinatawag niyang final wake up line. At ayan na nga, nabasag po ito dito sa candlestick na ito. At na-hit po yung first target ni Ginoong Egrag. Ayan. Pero nabigo po siyang akyatin. Napakalapit na po niyang akyatin yung $1 na price target. Dito po yan. Ayan. Pero yung ito, yung 0.8 ay na-hit na po niya dito. Kaya, ayan, ngayon ay nagkakaroon siya ng konting retracement. Ayan, sabi niya correction lamang daw po ito. Ayan, at sa panglimang wave ay dito na po talaga siya sasabog. At ayan, posibleng akyatin po niya ang $2 sa susunod na pag-angat nito. The analyst initial target for this recovery stood at $5. Nonetheless, considering current market realities, an adjustment of the wave counting brings the target to the range between $2.2 and $2.8. He sees this level as the next short-term price target. Ayan, ito po yung nakikita ni Ginoong Egrag na susunod po na aakyatin ni XRP kung sakaling siya na po ay nagumpisa sa kanyang recovery. Mga nasa $2.2 hanggang $2.8. XRP slips below 0.50 or 50 cents. Egrag's latest analysis comes at a time when XRP has broken below 0.50 price territory. The 0.50 psychological level has proven to be one of XRP's most robust defense points against the bears. Ayan, ang presyo daw po na ito nasa 50 cents or 0.50 ay napatunayan daw po nito na isa daw po itong matinding depensa laban sa mga bears. Yan, na nagtutulak sa presyo ni XRP para bumagsak. XRP has historically leveraged this level to hedge against more substantial declines during a market downturn. Each time the bears breached the level, XRP summarily recovered it. Kaya yan, base po sa historical performance ni XRP ay basta bumabagsak po ang market price ni XRP dito sa presyong 0.50 ay nakaka-recover naman daw po siya. However, the latest instance, the asset has spent most of the morning underneath the 0.50 territory after recently giving it up. This increased bearish pressure came up yesterday when XRP collapsed sharply to a 3-month low of 0.4853 following reports of a hack incident. Kaya yan. Ngunit nitong mga nakamakailan lamang ay nabasag po ni XRP ang 0.50 na price territory. Ayan, hindi na po niya nagawang pigilan ang mga bears. At ayan, mas lalo pang tumindi yung mga pressure na dinudulot ng mga bears. Lalo na po nitong nakalipas na araw kung saan ay si XRP ay nagkaroon po ng matinding pag-collapse. Yan, at ito po ay napunta sa presyong 0.4853. At ang posibleng nagdulot daw po dito
ay yung hack incident. Ayan, yung hacking incident. At na-content po natin yan. Ito po yung account ng isang executive chair ng Ripple na si Chris Larsen. Nahack po yung kanyang account at nagdulot po yan ng takot sa mga investors ng XRP, kaya malamang sila po ay nagbintahan na. The initial reports from on-chain sleuth SAC XBT suggested that the hack, which siphoned 213 million XRP tokens, affected a Ripple wallet. However, Chris Larsen, Ripple's executive chairman, clarified that the affected account was his personal wallet and not Ripple. Ayan, na-content po natin ito kanina. Ayan, yung una kasing naglabas ng report ay si SAC XBT. Ayan, sinabi po niya na nahack daw yung account ng Ripple. Yan, mismong yung company na si Ripple. Yan, na-hack daw ng 213 million XRP tokens. Kaya nagdulot po ito ng panic sa community ni XRP. Kaya marami po siguro nagpanic at nagbintakan na po sila ng kanilang mga XRP holdings. Ngayon ay naglabas ng paliwanag itong si Chris Larsen na yung na-hack na Ripple account na tinutukoy ni SAC XBT ay isa po itong personal account. Ayan, na kanyang pagmamay-ari. Ayan, at hindi po ito konektado sa account ng Ripple. Ripple CEO Brad Garlinghouse also provided this clarification. Garlinghouse and Larsen emphasized that all Ripple's wallet remains secure. However, XRP remains in the clutches of the bears as the dumping of the 213 million XRP compounded selling pressure. Ayan, agad din pong naglabas ng confirmation itong si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, na nananatiling ligtas po or secured yung wallet ng Ripple. Ayan. Kasi hindi naman po talaga ito naapektuhan sa hacking. Ngunit, syempre, yung napakalaking na-hack po ng mga hackers na 213 million na XRP token sa account ni Chris Larsen, yan, si Ginoong Chris Larsen, ay at saka kanilang binenta, ay ito po yung nagdudulot ng selling pressure sa ngayon. Ayan. At the time of reporting, XRP currently changes hands at 0.4933, looking to reclaim the 0.50 territory. Closing below this zone would be extremely bearish for the asset, as it could further dampen market sentiments. 24-hour trade volume is down by 24% to $1.3 billion. Kaya yan po, sa kasalukuyan ay naglalaro po ang presyo ni XRP dito sa 0.4933. Sinusubukan po niyang makabalik dito sa ibabaw ng 0.50 na psychological price territory. Pero yan, kung pag nagsara daw po ang presyo, kung pag talagang hindi po makabalik ang presyo ni XRP dito sa ibabaw ng 0.50 na price territory, ay mukhang makakaranas na po talaga ito ng isang matinding bearish situation or sitwasyon or kondisyon, kung saan ay posibleng sa mga susunod na araw ay magpapatuloy pa ito sa kanyang pagbagsak. Yan, bagsak din po yung kanyang 24-hour trading volume ng 24%. Kaya yan po ang prediction dito ng isang analyst na si Ginoong Egrag. Ayon po sa kanya ay posibleng babagsak daw po itong si XRP sa mga susunod na araw ng hanggang 0.41 or 41 cents. Pero kapag nangyari po ito, ay dito na po makaka-recover itong si XRP at kanyang aakyatin ang mga price target na nasa $2. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.